Nang magsagawa na ng investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman nilang hindi raw malayo na bukod kay Jana, may iba pang nabiktima si Joel. Nakarating sa amin tong kaso ng akusado na to sa tulong ng mga kanyang kaibigan at kamag-anak. Nagkanda kaagad kami ng aming intelligence research para mahuli itong tao na to. Kasi sabi nung victim, kung hindi daw po mahuli itong akusado, maaaring magkaroon pa ito ng mga susunod na maging biktima. Nagkaroon siya ng lakas na loob na ipahuli na ito. Matapos maging tila bihag ng nakipagkaibigang lalaki online, tanging hiling ni Jana, mapanagot na siya para sa mga ginawa umano sa kanyang pang-abuso. Sana mahuli siya at sana balang araw na yung mga katulad ko na biktima na makakuha yung hustisya. January 24, 2017, ibinaba na ang 2 warrant of arrest para sa 2 kaso ng rape laban kay Joel Tanay. 2 counts of rape kasi ma'am, based na sa information na nakita namin sa court, magkaibang series po itong pangyayari. So, 2 event po, 2 beses niya na-rape yung victim natin. Sa loob ng isang dekada, naging pakirapan daw para sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang paghahanap sa nagtatago ng suspect. Since 10 years na nga nung nangyari itong krimen, marami na nagbago sa physical anyo ng ating hinahanap na akusado. Si Joel Tanay, wala na raw sa probinsya kung saan nangyari ang krimen. Nahirapan po dahil po ilang beses po namin na pabalik-balik dito, nagtatanong kung saan po o sakali pumunta yung suspect. Wala po silang maibigay na impormasyon o wala po kaming makitang lugar kung saan po na nagtago yung suspect. Nang puntahan ng resibo ang bahay na naging saksi sa ginawa umanong pang-abuso kay Jana, matagal na raw itong bakante at hindi tinitirhan. Parang naging bodega na lang po itong kung makikita po dito sa loob ng kwarto, yung may papag po na nakatagilid, tapos yung mga gamit po sa pananahi po, tsaka mga drawer. Ayon naman sa kapitbahay at may-ari ng bahay na si Ellen, wala raw silang kaide-ideya sa ginawa umano ni Joel sa Dalagitan noon. Nagtutugal po, pero po yung mga magandang di nagagawa, wala naman po akong alam. Kasi dito lang po kasi nanay niya, kain, umiinom lang po sila ng mga bata, naglalaro, ganun lang po ang alam ko. Hanggang si Joel, nabalitaan na lamang daw ng komunidad na kabilang na sa most wanted ng Candaba. Mabigat po yung kaso po na 2 counts of rape. Lalo na po kung nabuso po yung bata na sobra-sobra at kung ilang beses po na hinalay po yung bata. Mula po dito sa bayan ng Candaba, Pampanga, nawala sa radar ng pulisya ang suspect. Pagkatapos na ma-verify, dito na po siya muling nakita sa area na ng Calamba, probinsya ng Laguna. Meron kami isang taong nakausap doon na nakapagbigay sa amin ng impormasyon na itong tao na ito ay posibleng nandun na daw sa Laguna. At doon nagsimula yung kasunod namin pag-aaral kung paano siya mahanap. Nagtaguman si Joel, mukhang hindi talaga matiis na hindi mag-online. Dito na sinubukan ng CIDG DSOU. Napakagatin si Joel gamit ang isang police asset. Gumamit kami ng isang messaging app kung saan nahanap namin yung profile na itong akusado natin, yung subject natin. So, yung ginamit ng police asset natin, profile ng isang babae na kung saan naghahanap siya ng kanyang personal driver. Dahil maingat pa rin ang suspect, nag-aya pang mag-video call para i-confirm kung legit nga ang kanyang kausap. So, naging mailap siya nung una. Naghahanap siya ng assurance kung na malaman kung totoong tao ba yung kausap niya. Hanggat sa makita niya sa video call na yung mismong kausap niya sa isang messaging app is totoong tao. Doon kami na nagkaroon pa ng panibagong lead at nakuha yung loob ng subject. Mapapahumaling siya dito pag nakita niya yung itsura nito. Artistahin yun, ma'am. Talaga nga namang old habits die hard. Dahil si Joel nag-aya na namang makipag-meet up. Nag-usap sila na kung pwede sila lumabas on time, gano'n. Kaya simpleng kwentuhan. At doon namin nakuha na information kung saan sila pwede magkita. Dinays niya na hindi mahuli kasi natatakot sa safety niya. Sa wakas, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga operatiba na madakip ang suspect. Magtagumpay kaya sila? Siyempre, sa tagal ng nagtatago niyan, mabigat yung kasi, alam niyo, walang bail. So, alertado yan. So, ang gagawin natin, magpo-position lang tayo dito ng spotter. Dito sa area na to. Pwedeng dito, maglagay tayo ng spotter dyan kung masasite na nila yung tao.
May 25, 2026, bit-bit ang dalawang warrants of arrest kasama ang resibo. Nagtugo na ang CIDG DSOU sa Calamba, Laguna. Pero si Joel naka-do not disturb mode pa raw at busy sa kanyang pamamasada. May tattoo yun dito sa may kanan ha. Ito, toda. Nang ikutan nila ang lugar, hindi pa nila matanaw ang suspect sa kanyang pinaparadahan. Yung pag-identity ng mga tao, kasi since nga yung mga tricycle driver doon nakasuot ng mga pangontra sa init, salamin, gloves, long sleeves, takip sa mukha. Joel, where na you? Dito na kami! Nang makitang papalis na si Joel para bumiyahe, hudyat na ito ng mga operatiba para hulihin siya. Hep, para po! Tigil muna sa pasada, sir, dahil your warrants of arrest are here. Pangalan mo. Oh, si Joel Tanay ha. Na-arrest namin, may warrant pa rin siya. Kaso may pa. Kasama namin ito sa Pagbame, DSOU. Si Joel tila nagulat at natahimik na lamang sa mga pangyayari. Na-arrest naman namin sa kasong rape. Nilabas ito na Brand 45, Ligaya tayo ko sa San Fernando, Pampanga. Pagdating sa opisina ng CIDG, nagsalita na si Joel at nagbigay ng kanyang panig sa amin. Ayon sa kanya, hindi raw rape ang nangyari dahil nakarelasyon daw niya ang dalagitang biktima na si Jana. Naging mag-jowa ka talaga kami ma'am doon eh. Hindi ko naman ini-expect na mangyayari yun na kakasuhan niya ako. Hindi rin daw niya alam na menor de edad pa noon si Jana. Talaga ba, Joel? Pero alam ninyo yung relasyong pinasok ninyo. Opo. Anong alam ninyo na mali siya? Talagang nagkaroon lang kami ng relasyon ng time na yun eh. Hindi nyo naisip, sir, na minor siya nung panahon na yun? Hindi naman po kasi di ko naman tinatanong mo yung ano eh. Kasi malaking babae siya eh. Pero si Jana maring itinanggi ang mga sinabi ni Joel tungkol sa kanya. Hindi po totoo, ma'am. Nagkarelasyon po ako hindi sa kanya. Sa sa bata pa po ako noon eh. Hindi po alam yung mga pinanggagawa ko. Alas 16 pa lang po ako noon. Nakakarap si Joel sa 2 counts ng paglabag sa RA 8353 o anti-rape law. May puwersahang panghahalay dito sa ating biktima. So, doon pa lang lahat ng elemento ng rape ay pasok na pasok at ginawa nga tong suspect na ito. Since rape case po yung kanya ma'am, no bail recommended po yan. Mananatiling nakakulong si Joel habang gumugulong ang pagdinig sa kaso. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang mapatawan ng reklusyon perpekta o habang buhay na pagkakakulong. Para kay Jana, na ngayon nasa hustong gulang na, matagal man na naging usad ng ustisya, gumaan na raw ang kanyang loob matapos maaresto si Joel. Parang nakahinga na po ako ng maluwag na sa loob ng ilang years, ayun, nakuha ko rin po yung ustisya. Pasawa kasi nga po na makukulong na siya para sa sarili ko. Kinaya ko po yung ganun na nangyari sa akin. Lalo na sa mga pamilya ko, sa mama ko. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel